Magandang umaga mga kapwa ko mag-alaman. Basta ang ating buhay-buhay. Ngayon pupunta tayo dun sa The Big Lip Farm sa Cavinti, Laguna. Dun titignan natin yung ating mga tanim dun na lettuce kung medyo malalaki na. Tsaka yung ating mga alagang hito. Tapos tutuloy na natin yung ating ginagawa na setup para sa ating mud crab. Nakabili na rin kami ng mga salinity meter, tsaka ng pH, tsaka ppm meter, yung 5-in-1 na instrument. So, kumbaga, kakalibrate lang natin mamaya para maging accurate yung ating pagsukat. May instruction naman kung paano kinakalibrate yung ating yung ating instrument. So, hindi naman tayo mahirapan masyado. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung anong status na nung ating mga tanim doon. Tsaka, magdidilig na rin tayo ng ating mga halaman. Pero, sa ngayon, medyo parang hindi gumaganda ang panahon kasi umuulan ngayon. Hindi pa naman ganun kalakas, pero medyo madilim ang langit. Kaya, mukhang totodo ito mamaya. So, mamaya papakita ko na lang sa inyo yung status ng ating mga tanim doon. So, samahan nyo kami mamaya. Magandang hapon mga ka-farmer. Nandito na tayo ngayon sa farm natin. Dito sa Cavinti, Laguna. Ito, kung makikita nyo, nasa likod ko. Yun yung mga tanim natin na lettuce. Yan, sa loob ng ating greenhouse. May mga nilipat na rin kaming punla, pero konti pa lang. Magpupunla pa uli kami ng bago. Hindi kami makapagpadami ng punla ngayon kasi sobrang init. Halos namamatay lang. So, papakita ko sa inyo yung mga tanim natin. So, ito mga ka-farmer. Yan yung ating mga lettuce dito. Yan, yung mga pulang yan. Yung pulang variety ng lettuce. Yun namang green na yun. Yun yung mga turbilyon natin. Tapos kung mapapansin nyo, yan, may mga namamatay na kasi sobrang init. Natutuyo na yung kanilang dahon. Kumbaga, nag-uumpisa sila sa tip burn. Tapos nagtutuloy-tuloy na. Kaya medyo talagang kailangan nating bantayan yung init dito sa loob ng ating greenhouse. Dito naman sa kabilang panig, yan, medyo malaki na yun nandito. Maganda rin naman ang pagkakasibol. Kaya sana magtuloy-tuloy itong isang to. Tapos ito yung mga bagong lipat namin. Kunti pa lang ito nailipat. Kasi magpupunla pa kami ng bago. So yun mga ka-farmer. Ito na yung ating mga tanim. Tapos yung nasa likod ko pa ito. Yun yung ating para sa mud crab. So napakita ko sa inyo para maipaliwanag ko lang na maayos. So ito mga ka-farmer, yung rack natin na paglalagyan ng ating mga mud crab, yan, ganyan yung set ng mga planggana natin, 5 layer na ating tatatlo. So, nakita lang namin na problema dito, unang-una ay itong sa base. Kasi, yan, pinatungan lang namin siya ng kahoy. So, bago namin gamitin to, papasimentuhan muna namin. Para lang, kumbaga, patag na patag yung pagpapatungan, hindi siya umuga. So, tapos ang sunod naming concern ay itong pinagpapatungan. Kasi akala namin, nung in-order namin, ito'y bakal. Ito pala parang lawanit lang. So, kapag ka nabasa, maaaring masira ito. So, pero sa ngayon, gagamitin muna namin. Titignan lang namin yung magiging solution kung paano hindi siya agad masira. So, yun mga ka-farmer. Dapat maggagawa ako nitong sarak natin. Bubutasan ko na sana yung mga pagdadaanan ng ating tubo. Kaya lang, sa kasamang palad, nakalimutan ko yung portable na drill. Wala kasing kuryente dito sa greenhouse natin. Kaya mukhang hindi ko mabubutasan. Hindi ko siya may seset. So, pinaplano na lang namin kung anong mga gagawin naming susunod. Ngayon, nakakuha na kami nung tester.
Kumbaga para doon sa salinity na gagamitin natin doon sa ating mud crab, ito yung tester na sinasabi ko. Para doon sa ating mud crab, ito yung 5-in-1 na. Meron siyang pH level, ppm, meron ding salinity, tapos temperature. Kalimutan ko yung isa, pero lima sila, 5-in-1 sila. Itong ating instrument na ito. So, ngayon, nagte-testing lang kami. Kumbaga, trial and error muna kami doon sa tubig. Kasi, sayang naman kung hindi magkakaigid doon sa ating mud crab kasi baka mamatay lang. So, ang hinahabol namin ngayon ay yung calibration nitong, kasi bago lang sa amin. Hindi namin alam kung calibrated na ito. Kasi ang kasama lang na for calibration niya ay yung pH level lang. So, magse-search muna kami kung paano namin papaganahin ito para bago tayo magkaroon ng mga buhay na mud crab dito ay nakaset na tayo. So, samahan niyo kami. So, yun mga ka-farmer, nag-research kami tungkol dito sa instrument na ito na gagamitin natin pang sukat. Ang kailangan sana namin ay yung pH level tsaka yung ppm ng ating para sa lettuce. Tapos yung salinity meter sana nagagamitin natin para doon sa ating mud crab. Kasi ang mud crab talaga nabubuhay lang sila sa brackish water kaya kailangan nating masukat yung tamang, kumbaga yung salt content ng tubig natin. Ang problema, mukhang itong binili namin ay hindi pa calibrated. So kailangan pa nating i-calibrate to. Kailangan natin yung powder na kumbaga yung pinaka magiging pang-calibrate niya, pansukat na inihalo sa tubig din yun. Tapos doon natin siya babasihan. Kumbaga yun yung pinaka magiging base natin para tumama sa calibration nitong ating meter. So umorder na naman kami online. Siguro mga 4 days pa bago dumating yun. Kaya samantala hindi muna natin ito magagamit. Na-testing na naman namin doon sa pH level tsaka sa ppm ng ating tubig. Medyo nagkaroon lang ng konting taas doon sa pH level kasi sample naman hindi namin ginagamitan ng mga pH down, pH up itong ating tubig kasi galing naman ito sa bukal. Kumbaga hindi siya tubig galing sa gripo. So tetestingin na rin natin sa susunod yung kumbaga magdadala ako ng pH down na in-order ko. Nandun sa bahay namin sa Quezon. Dadalhin ko na lang yun dito para kumbaga itong ating tubig dito ay ma-testing din natin. So ngayon mga ka-farmer, susukatin ko lang itong height, itong ating magiging main supply ng tubig para doon sa ating mud crab. Mula dito sa plangganan dito sa baba, itong pinaka-basin na paglalagyan natin ng tubig, paakyatin natin siya hanggang doon sa taas. Tapos i-distribute niya yung tubig, pababa naman, pabalik ulit dito sa ating planggana. So, kailangan ko lang masukat kasi kailangan kong bumili ng gagamitin natin na tubo para doon sa kumbaga sa ating flow system ng ating tubig. So, kailangan natin mag-trial and error muna kasi nga bago lang tayo sa ganito. Kumbaga, kailangan nating mapaikot na masigurado na yung tubig natin hindi siya maiiga dito sa may planggana. Kumbaga, hindi siya mauubos. Kung madidistribute niya, bago siya maubos, kailangan nakabalik na uli yung tubig galing dun sa taas na pinaikot. So, gagawa ako ng pinaka-system natin dito, mga pipe, para kumbaga mapaikot natin yung tubig. So yun mga ka-farmer, medyo mainit. Okay na, nasukat ko na yung magiging height ng ating gagawin na system para sa ating tubig. Mga kailangan tayo dito ng mga pipes. Siguro para dun sa pagpatak ng tubig, bibili na lang siguro ako ng mga connection niya, mga T, ganun, mga iniisip ko lang kung gagamit ba ako ng PPR para hot and cold yung ating pipe. Kumbaga kahit mainitan siya, hindi siya kumbaga nade-deform. O kung sakaling gagamit naman tayo nung
nung mga ordinary na pipe lang, yung kulay blue na plastic, PVC, pwede rin naman siguro kasi dinadaanan naman ito ng tubig palagi. Kumbaga, nabobomba naman siya ng tubig, kaya siguro hindi siya ganong iinit. So, trial and error lang talaga tayo muna sa umpisa kasi talagang ngayon lang natin ito susubukan. So, meron na naman akong pump dyan. May magagamit na ako na pambomba pataas ng tubig para makaangat dito sa ibabaw. Sayang lang talaga. Hindi ko nadala yung drill natin para sana naiset na sana natin yung mga planggana dito sa ating rack. Yun sana yung plano kong gawin ngayon. Nakalimutan ko lang dalhin yung portable na drill. Para naman sa gagamitin namin ng pump, yung pump kasi namin talaga di kuryente. So siguro gagamit na lang kami ng mga solar panels para kumbaga mapagana natin yung ating pump kasi pwede rin naman tayo maglinya dito ng kuryente, kaya lang medyo malayo yung source, kaya siguro mas practical na maging solar na lang para medyo makatipid din. Total, tagilid naman ngayon, magagamit naman siguro natin ng ayos. Pero kailangan pa rin natin talaga iset yung ating kuryente para kumbaga mapaganda natin yung pagpasok ng tagulan. So yun mga ka-farmer, ito yung ating mga tanim. Sayang at ito pa lang yung ating natataniman. Itong kumbaga kabaak pa lang ito ng ating greenhouse. Yung nandun sa may parting una ay ito, papakita ko. Ayan, yung kabilang part, yung bandang bungad ay hindi pa natin naayos. Kumbaga, kailangan pa nating ayusin yan, linisin ulit para yung susunod natin punla. Kung makakapagpunla kami ngayon, siguro mga 2 weeks bago namin mailipat. So, para gumanda na ulit itong greenhouse natin, bumalik sa dating itsura. So ito mga ka-farmer, yung ating mga lettuce. Yan. Tapos to, may mga punla na ulit tayong yung pinunla ko ito, mga broccoli, repolyo, tsaka Brussels sprouts. Siguro iuwi ko na ito doon sa Quezon Province para doon natin maitanim. Sayang din kasi kung mapapabayaan. Pero mas maganda sana dito sa Laguna kasi walang masyadong insekto dito. Kaya hindi siya masyadong kumbaga masisira. So ito mga ka-farmer, testingin natin itong ating meter ng pH. Yan, kung makikita nyo, medyo nagbe-blurred lang kapag malapit. Yan yung pH level ng ating tubig. So sa lettuce ay ang tamang pH level ng lettuce natin ay 5.5 to 6.4. So tetestingin natin. So ang pH level nito ay 6.92. So ibig sabihin mataas tayo doon sa karaniwan na 6.4, kaya kailangan natin gumamit dito ng pH down. So susubukan din natin sa ppm. Ito, ppm. Ang ppm niya ay 954. So ang maximum ng ppm ng lettuce ay nasa 840 lang. So mataas din tayo, kaya medyo babawasan din natin yung nutrient solution na ginamit natin. So talagang kailangan na lang namin dito ay yung salinity. Yan, yung salinity. Naka-percentage yung salinity na yun. Itong sa salt. So yun mga ka-farmer, hapon na ngayon dito sa amin. Medyo nagtagal kami, nagigib pa kami ng tubig kasi mahina supply ngayon dahil nga sa sobrang init. Ngayon pupuntahan na lang namin yung hito doon sa kabila. Pero siguro hindi na namin ipapakita yun kasi papakainin lang naman namin, hindi pa namin malilinis. So ilang mo muna may babahagi ko ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.